Di ba? O eto, pakinggan ho natin si Toby Chanco. Yung kay Toby Chanco, ganun din. Malalaki din ang pondo nila. O, doon sa nabotas. Pero ano yung nabotas hanggang ngayon? Baha pa din. Yun po, mag-uumpisa na yung impeachment hearings kay Vice President Sara Duterte on March 25. But as early as last week, may mga nagsasabi na po na there's impeachment vote buying. May mga nagtatangka na rin pong gusto daw i-impeach si Vice President Duterte para malayo sa flood control scandal or para hindi Kailan lang yung flood control scandal? Ito lang ho, di ba? At sino ang nagpasimula ng flood control pag-iimbestiga sa flood control? Di ba mas nauna po yung impeachment nung unang impeachment, mga bossing? Parehas lang naman to eh. Kaya lang, ang dinahilan nila doon sa unang impeachment ay teknikalidad po. Dahil daw, dalawa yung impeachment or whatever, kung ano mang ano. Pero, ang malinaw lang po doon, yung unang impeachment, mga bossing, hindi po nila naidepensa ang kanilang sarili. No? Kaya dapat yung mga DDS, kapag ka magyayabang, aalamin muna yung katotohanan. Yayabangan nyo kami. Oy, hindi na impeach si Vice Presidente nung una. So panigurado, yung pangalawa, wala na naman daw. Wala. Teknikalidad lang ang ikinalusot nyo doon. Di po ba? Yun ang katotohanan. Kaya yung sasabihin, kaya ini-impeach si Sara Duterte dahil sa flood control. Wala pong katotohanan yan. Dati pa at mas nauna yung impeachment po. No? Si 1 million, si Boy 1 million. Ano sabi? 1 million %. No? Hindi magpapaareglo daw po si Sara Duterte. Sabi daw ni Chanco. Baka baliktad. No? 1 million % hindi sila magpapaareglo para ma-impeach ang Vice Presidente. Baliktad yata, Toby eh. Oh. sila madawit doon. Ano po ang pananaw ng palasyo sa ganitong mga pahayag na ini-influensyahan yung mangyayari sa impeachment? Sino nagsabi niyan? Isa po nagsabi, si Congressman Toby Chanco. Yes. Chanco na naman. Wala na namang ilalabas, ipapakita na kahit anong ebidensya. Di ba, Ruben Catensa? Oh. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Wala. puro ganun lang ho. No? Paulit-ulit. Pero yung kapag kalapagan na ng ebidensya, bigla na lang pinapatay yung issue. Sinabi niya na 1 million % na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Tiangco para mapatunayan niya to. Hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt. Sandali lang. Speaking of trabaho po, parang walang alam yung mga DDS na mga politiko sa trabaho. Tingnan mo, si Bato. O nasaan na? Numero 1 yun na nag-aaksaya ng pondo ng bayan. Ibinubulsa yung pera. Anong ibinubulsa, Mark? Hindi. Ni isang beses po, hindi ko naman narinig na corrupt si Senator Bato de la Rosa. Kaya lang, ibinubulsa yung pera ng bayan kahit hindi pumapasok sa pamamagitan ng sweldo. O di po ba? Sabi ni Rosalinda Palay, puro kwento si Toby, papansin at alatang gumagawa ng issue. Baka gusto din pong matakpan yung issue doon sa sa nabotas. Biruin mo pagkalaki-laki ng pondo nila doon. Tapos hanggang ngayon ho mga kababayan is binabaha pa din. O di ba? Lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito. Tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, Si Villar tahimik din ho. No? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, si Toby para lang si Magalong. puro ataliso, no? Puro salita, mga kababayan. maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby Tiangco. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya nakakasama or where he belongs, diba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat niya sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Parang gano'n na lang kasi ng gano'n eh. Tiruin mo, lahat ng mga DDS ho, may ingay. Sabi ni Sir Paulo, todo ingay ng mga DDS. Lapit na ang impeachment. Puro ingay po. Oh.
Mabuti pa kila Sir Paulo, hanggang ngayon ho, Pasko oh. Di ba Sir Paulo? Estilo ng mga DDS, mag-iingay, sasabihin, basta, sabihin mo yan, wala tayong ebidensya. Hayaan mo, may maniniwala pa din sa ating mga DDS. Paano yung iba? Hayaan mo sila. Okay lang yan. Importante, mapanatili natin na mapaniwala itong mga DDS. Dahil pagka hindi na natin ito napaniwala, ay yari na, ubus na tayo. Wala na tayong mga taga-comment, wala na tayong sabi ng Mark, bangag ka, o bangag si President, wala nang ganon. Kaya, tuloy-tuloy lang po sila. Nalalabi na lang po sa kanila, gaganito na lang ho, mga bossing. Kita naman di ba? Tingnan nyo ho, dati, siguro 2 taon, 3 taon, mga kababayan, nung nag-uumpisa pa lang dito, si Pangulong Bongbong Marcos, ay, ang dami hong mga DDS na nagko-komento dito. Nako, bayaran ka. Nako, ganito ka. Nako, bangag ka. Paulit-ulit lang. Pero ngayon, tingnan nyo, Don Pasis, wala na. Lubog na yung mga DDS. Nung putik naman. Tapos, nung nag-announce si BP Sara, wala na din Iilang araw lang umingay Di ba? Pilipino, sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa Ikaw yata sinasabi, Toby Chanko, na puro fake news daw. kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanko. Si Chanko nga ang sinabi. Di ba? Sabi ni Diosdado Cuevas, bangag at yang Toby. si Toby pa na siya. Hindi, minsan, kapag nagsasalita si Boss Toby, ganun, di ba? Ganun. Hindi na, minsan iniisip ko, tumatakbo, pero hindi naman siguro. Follow-up question mula kay Ivy Reyes Billionario. Yusek, in response, Kong Toby Chanko said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? So tanong natin sa kanya yan, sino ba ang tinititigan niya? Balik natin ang tanong kay Congressman Toby Tiangco. Sino po ba ang tinititigan nyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis nyo ang inyong mata. At mukhang iniligtas nyo pa at nilalagay nyo sa pedestal. Samantalang noon pa po, last year pa po, ito na i-issue, pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions, ibig bang sabihin, Sandali. Hindi ako agree, hindi ako believe dyan sa mga sinasabi. I am Batman, ng mga DDS. Pinapansin nyo yung milyon ni BP Sara, pero yung billion. Parang ibig kong sabihin kasi, mga kababayan, na meron talagang ninakaw na milyon. Di ba? Ganon kung makikita mo doon sa mga comment section, mas pinansin mo yung milyon ng Vice Presidente versus sa bilyon-bilyong nawawala. Samantalang pong yung bilyon-bilyon, wala silang maipakita na ebidensya. Pero para ho kasing may pag-amin na dun Di ba? Napansin ninyo, pinopokusan nyo yung milyon ng Vice Presidente. Pero yung bilyon, hindi. Di ba? Parang may indirect na pag-amin na merong ninakaw na milyon. Pero yung bilyon, hindi natin pinapansin. Kaya paano papansinin yan? Wala naman pong mga maipakitang ebidensya. Di ba? pag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw, ay wag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Tiangco? Biruin pa, pati pala si Toby Tiangco, sinasabi iyon. Hindi po yan nararapat. Maliit malaki ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw, dapat panagutan. Totoo, sablay talaga yung mga ganong estilo at ganong mga palusot ng mga DDS.